Smuggled na bigas, sigarilyo at counterfeit products ang magkakasunod na nasabat ng mga otoridad. Samantala kanina tinalakay sa Kongreso ang talamak na onion smuggling sa bansa. May report si Sherry Ann Torres. Matapos pumutok ang issue sa rice smuggling, naungkat na rin ang pagpupuslit ng iba pang kontrabando sa bansa. Kasama ang mga ipinagbabawal na droga. Ultimo, basurang plastic. Kaya halos walang tigil ang pagkakasana operasyon kontra smuggling. Ngayong araw, inisa-isa ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs, NBI at Intellectual Property Office ang 17 warehouse sa Parañaque City. At tumambad sa mga operatiba ang sangkaterbang counterfeit o peking produkto. Ang masama pa, nakitaan ng mga ito ng mataas na antas ng lead. Napakadelikado nito kasi hindi natin alam kung ano yung mga harmful ingredients na nandun sa produktong ito. No? At ito ay maaring makapagdulot ng pinsala, no, sa kalusugan ng mga gagamit kasi hindi ito dumaan sa pagsusuri ng FDA at hindi natin alam kung ito ay safe na gamitin. Sa itaas na isa sa mga warehouse, may kwartong parang showroom. Base sa mga papel na nakakabit sa mga produkto, ide-deliver ang mga ito sa ilang kilalang mall sa bansa. Sa iba pang warehouse, nakuha ang iba't ibang peking beauty products. May mga pagkain din tulad na noodles, candy, juice at sako-sakong smuggled na bigas na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Nakabungad sa container yung counterfeit items. Tapos nasa likod nakatago yung bigas. Walang import permit yung bigas kaya tinago nila sa container. So sir, ano to, smuggled tong bigas na ito? Smuggled. Sir, Suma total, 1 bilyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Lumalabas nga na ang operation nito or distribution is nationwide. Ito na yung pinakamalaki sa series of operation conducted by IPO, Bureau of Customs at NBI. Nasabat din ang libo-libong rim ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa San Pedro, Laguna. Naaktuhan, ibinababa na itong mga kontrabando na ito. Yes, sir. At din, tatlo ang nagbababa, kinuwestiyon na, wala silang may pakitang papeles at iligan ang pagdadump nila dun sa lugar na yun. Inaresto ng mga pulis ang 2 Chinese nationals na naaktuhang nagbababa ng mga sigarilyo mula sa isang 6-wheeler truck. Giit naman nila, hindi naman smuggled ang mga sigarilyo. Itatapon lang. Bakit sir itatapon? Kasi wala na amoy, wala na bibiliin. Tsaka tracking lang ako, hindi ako ang talaga bayalit. Sa talamak na smuggling sa bansa, ang mga lokal na magsasaka at negosyante ang kawawa. Sa pagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng onion smuggling, sinabi ng Pangulo ng Philippine Vegetable Importers and Exporters Incorporated na si Lilibeth Valenzuela na may mga importer na nakakakuha na mahigit 1 permit. Kaya namomonopolyo ang pag-import ng sibuyas. Blessed 25 ang tawag nila sa grupong ito. Pare-parehas daw ang address ng mga importer kaya hindi raw nila maiwasang magduda. Sabi pa ni Valenzuela, financier ng Blessed 25 si Lea Cruz na siyang pangulo na isa pang grupo, ang Vegetable Importers and Exporters Association. Pero mariing itinanggi ni Cruz ang aligasyon. November 20 po ang issuance ng sabi nilang permit. Pero meron po kaming entry dito, nilalabas nila yung shipment nila. Wala pa pong approval ng secretary. Meron na silang nilabas ng September, October, November hanggang December po. Sila lang ang nakakakuha ng 60 permits. Pinasisinungalingan ko lahat ng mga ibinibintang sa akin, lahat ng allegation sa akin. In the companies granted IPs by BPI are not owned by my drivers, clerks, and house help. The companies are owned by the real and prominent person, including the legitimate farmers cooperative. Paliwanag ng Bureau of Plant Industry o BPI, nakadepende ang dami ng inaangkat na sibuyas sa pinapalabas nilang import permit. Hinahati-hati ang bilang ng mga permit sa mga grupong nag-aangkat ng sibuyas. Dahil sa impormasyong may mga importer na mas marami ang nakukuhang permit, nakatakdang ipatawag ang mga kabilang di umano sa Blessed 25 na isa-isang pinangalanan sa pagdinig kanina. Sherry Ann Torres, GMA News.